Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Good afternoon. God is good. All the time. Hindi ka rin ng uniform. Wala. Ikan sa, wow. Different. Na-iPhone mo? Thank you, ha? Thank you so much. Ako rin, t-shirt. Thank you, ha? Salamat. Ilang ko po? 10 po. 10. So, mga bisita natin from mga prayer warrior natin sa punto por punto po. So, 10 kayo lahat. Wow, t-shirt. Good ikaw? Ay, t-shirt. So, God is good. All the time. Bigyan natin ng papuri ang Diyos. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Amen! Okay, dapat matakot, iaalay natin lahat ang ating mga problema sa ating Panginoon because He is Almighty. Amen! Amen! Araw-araw kantahin ninyo yung 10,000 reasons to celebrate. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship your holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul. And worship your holy name. Balik, with feeling. With feeling sa feeling. Okay, ano magkakilan? Sige. Balik-balik ko na ito, be. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my Lord. Oh my Lord. I worship His holy name. Balik din. Wala nang ikabuhi. Ano na na kinabuhi, no? 1, 2, 3, go! Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Wow! Kapagpakan ng Ginoo mga Ginoo. Nalipay ba mo pero muna? Hindi mga sakit. Offer your suffering to the Lord. All your problem, all your worries, offer it to the Lord. Because God is Emmanuel. Anong kalugan ng Emmanuel? God is with us! Wala nang takot, wala nang kaba. Ang puso daw namin natin. Because God is... Itong sakit ko, patunay ito na hindi ako para sa lupa. Para ako sa langit. Amen! So,
babasahin ko muna ang Ebanghelyo ngayon. Please stand. Pinutugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayaw ni Kao Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, dili ang tanan niya magtawag tinako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahain ngadto sa langit. Musa ang tanan niya nagaduog sa akong isulti o nagtuman niini. May sama sa katawo nga manlamon na nagtukod sa iyang balay diyan sa bato. Sa diyang mibundak ang ulan, magbibaha ang mga suba, ug ang hangin nga pa, pagpiguso-uso, ni atong balaya, wala kini matumbak. Kaya natukod man kini sa bato. Apan ang tao nga nagkadugog sa akong isulti o dili magtuman ini, may sama siya sa katawo nga buwan-buwan. Yan nagtukod sa iyang balay niya sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan, ibaha ang suba, ug ang hangin nga pa, pagpiguso-uso, ni atong balaya, natumbak kini o nagulo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. A few moments later. Yan po ang symbolic representation sa bato. Yan po ay Diyos. Ano ba yung pagsubok mo ngayon? Ano ba yung problema mo ngayon? Ano ba yung kinatatakutan mo ngayon? Anchor it to the Lord. Because the Lord is permanent. The Lord is eternal. No? Bakit wala tayo ng pag-asa? We anchor our life to the sun. Sa buhangin. Ano ba yung mga buhangin? Sa pera mo. You anchor your life, your value to the money, to your power, to the wealth of this world. Mga buhangin po yan. Mawala lahat yung kasikatan mo. Mawala lahat yung mga kapangyarihan natin. Mawala lahat yung lakas natin. Totoo, hindi. Mga buhangin yan. Kapag you anchor your life to the sun, sa buhangin, dali tayong mawala ng pag-asa. So, ang Ebanghelyo ngayon ay nag-remind sa atin, let us anchor our lives to the rock, who is God. The God of gods, the Lord of lords, the King of kings. Amen? Yeah. Sino ba ang pinakamalayo na nandito ngayon? Laguna. Zamboanga, UK. Layo. Zamboanga. Toledo, Cebu. Davao. Southern Leyte. Layo. Samar. Saan? Cavite. Mandaluyong. Sasabitan tayo ng Tagalog ngayon. Kahit nahihirapan. By the way, pasensya na kayo sa lugar natin dahil hindi talaga conducive. Hindi naman ito dinidesign para sa ministry. Bahay lang ito. And then, susunod naman with the permission of the bishop, kung mapirmahan na niya yung donated area, magsimula na tayo. Hindi tayo natuloy sa isang lugar dahil naaraw ng demonyo. And then, the Lord is providing us other place. So, ngayon, hindi na tayo nagmamadali with the permission of the bishop. Okay? So, 1.2 hectare po. Sagawa tayo ng chapel. Pwede kayo magbigay ng isang halulap. Isang kapilya. Because it is only the Diocese of Tagbilaran. This is not Owned by Father Darwin. Dahil hindi yan para sa akin. Para po yan sa Diyos at sa simbahan. Magsagawa tayo ng chapel, magsagawa tayo ng mga kwarto. Para sa mga malayo, meron silang matutulugan. Amen? At nag-survey na tayo last Monday. And then, ipresenta lang natin sa ating mahal na obispo. Si Brother Kaloy ay pupunta kay Bishop Abet for that purpose. At pasensya na kayo sa lugar, sa sunod na mga araw, in God's perfect time, meron na tayong permanent office of the Diocese of Tagbilaran. Sino ba yung ilang mga pare ngayon daw nandito? Isang pare? So, pwede tayo tatawag pa ng additional na pare dahil for confession. Then, nung una ako lang magpakumpisal, no, alas 10 na ako makabalik sa kumbento,
from 1 to 10. At meron pa akong schedule kanina sa mga may sakit. Kanina pumunta tayo sa hospital sa mga may sakit. And then, nag-aaral pa rin hanggang ngayon para i-share sa inyo ngayong araw na ito. So, ang i-share ko sa inyo ngayong araw, Brad Dison, nasa tong akong libro? Asa si Dison? Akong libro. I-highlight na ko kung sa importante ang son. So, ang yawa, busy kayo. Yung demonyo ay busy ngayon. Katulad ni Brother Edison, busy din, no? So, ito yung binabasa ko kanina. At isi-share ko sa inyo, marami tayong matutunan sa karanasan ni Father Sikia. 3 pages lang itong isi-share ko sa inyo. At elaborate natin para matuto tayo. At sana sa pagpunta ninyo dito, madudubli yung pagmamahal ninyo sa Eucharistia. Alam nyo, kanina may ipopost ko po yung video, i-reels ko po. Merong Pilipina from Canada. At alam nyo, while nagsimba sila, nakita nila na may ostia na nahulog sa sahig. Last year po ito nangyari. At kinuha nila yung ostia at binigay sa pari. Last year po ito ha. At yung pari, linagay niya sa chalice para ma-decompose. Alam nyo, sa sunod na mga araw, may video tayo. Ipakita ko ipopost ko mamaya. Okay? Alam nyo, naging tunay, may dugo. Hanggang ngayon. Fresh na fresh ang dugo. Pulang-pula. No? Sa mga nandito, gusto nyong gagaling? Every day go to the Eucharist. It is the blood and flesh of the Lord Jesus Christ. Walang bayad. May entrance fee ba ang simbahan? Sagot! Sasabihin ba ng pari, sakristan, bantayan mo yung mga tihik, mga sakristan. Bakit, Father? Huwag mong bigyan ng katawan ni Kristo. Ano bang ibibigay natin? Kalansay ni Kristo. Ang ibibigay natin, buto ni Kristo. Kahit hindi ka maghulog sa sibot, ang tatanggapin nating lahat, katawan at laman. Laman at ang dugo ni Kristo. Present po, the totality of His divinity and humanity. The divine person of Jesus Christ is in the real, in the bread and wine. Natutuwa ba kayo ngayon? Bigyan natin ng papuri ang Diyos. I am here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Amen. Bless the Lord, oh my soul. Oh, kusog na lagi mo kanta lagi. Worship His holy name. Sing like never before. Before, oh my soul, I worship your holy name. Holy name. Ay mo sig-uwaw diha. Nabung laing tinuhuan nga pikira. Kusog kay mo. Hallelujah, 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 Lord. Mga Katoliko, nangaluya, nangaluya. Nangaluya, Lord. Wala, putang hijog kinabuhi nga naman, anak ma-release ang imong joy. Anak ma-release lahat ng mga blessing ng Panginoon. When you sing, you praise thrice to the Lord. Grabe, no? Minsan ay hindi na tayo nag-aawit eh. Lagi lang tayong hindi na nag-aawit. Dapat, sabi ni Apostle Pablo, praise the Lord with song and reading His Word every single day. So ngayon, i-share ko sa inyo ngayon yung sinabi ni Father Sikia, idol natin, na exorcist.
Sabi niya, in my own experience, cases sent to our office with what seemed to be only a medical malady would react bizarrely and even violently when we solemnly prayed over of the deliverance prayer over them. So mag-react siya, naturally yung sakit niya. Marami kaming mga pasyente dito. So, ngayon, tinuturuan namin kayo. So, nagbabasa ako sa aklat ni Father Sikia, Father Kabading, Father Amort, para ma-share ko po yung mga karanasan nila. At yung karanasan nila ay naranasan namin. From Thursday to Sunday po. Last Tuesday, may dumating dito from Zamboanga, kung hindi ako nagkamali, from Zamboanga. Father, yung ticket namin from Monday to Wednesday lang, Thursday, uuwi na kami. Sabi ko, sige, punta ka doon sa office kung may deliverance minister para makatikais ka. Balik ka alas 4 dahil ibibigay ko sa iyo yung prayer ng simbahan. Alam niyo, sa pag-pray natin, lahat ng karamdaman niya ay nawala. Ito po ang sinasabi ni kailan yan nangyari? Last Tuesday po. At ngayon, yung prayer na ginagamit ng mga team natin ay sinishare namin sa inyo. Para kayo na ang mag-pray. Natutuwa ba kayo ngayon? Kayo na ang gagamit. Kayo na ang magsagawa ng liberation prayer sa bahay ninyo, sa family members ninyo. Natutuwa ba kayo? And then go to Jesus in the sacrament because sacraments is Jesus. The 7 sacraments. After these prayers, sabi ni Father Sikia, they would be healed of their psychological. Yung, Father, grabe yung depression ko, Father. After prayer, after receiving the sacrament, sabi ni Father Sikia, after these prayers, they would be healed of their psychological, not only psychological, but physiological problems. Ano yung physiological? Yung mga kasakit sa katawan. Okay? Was only done after thorough evaluation using church-proven means. Anong sabi ni Sikia? Using church-proven means to diagnose the presence of extraordinary demonic bandage. Bakit? Marami sa atin nakaranas ng demonic bandage. Hanggang ngayon, pati yung katabi mo, pati na itong naghumili. No? Bakit? Sabi ni Sikia, it is of the utmost importance to always discern seemingly spiritual problems and phenomena within the context of the church teachings. There can be real spiritual, and even physical difficulties and dangers involved if one does not recognize the true from the false and the good from the evil. Bakit? Marami tayong bandages. Marami sa atin hindi na natin na-recognize yung false from the true. From the truth. Totoo, hindi? Hindi na natin pinoproclaim yung katotohanan from falsehood. Yan ang sinabi ni, one does not recognize the true from the false and the good from evil. Hindi natin sinisiwalat yung katotohanan. Bakit grabe yung corruption natin? Hindi tayo nagsasalita. Bakit? Pati tayo eh. Father. Grabe. So dapat magsasalita tayo not to humiliate others, but to speak that this is evil, this is falsehood. Maraming manggagalit sa'yo. Ako, marami na. Who cares? As long as truth hurts. Kung nasaktan kayo, nagsasalita tayo sa katotohanan because truth hurts. Kapag hindi ka pa nasaktan, hindi ka nagsasalita sa katotohanan. Sugar-coated yung homily mo. Sugar-coated homily is dangerous to our souls. Amen? Patuloy. Returning to
to the ongoing spiritual warfare in our society itself has to be reminded again of, because it has a very grave consequences in our world today. Ano yung presensya ng demonyo? Nagbigay sila ng grave consequences. Makita ninyo ngayon. No? Kaya pala, Father, ganito ako. Kaya pala, Father, ganito itong katabi ko. Kaya pala, Father, ganito ka din. No? Okay? Merong grave consequences in our world today. And it is attested by Pope Benedict XVI while attending a seminar, The Ecclesial Movements, in the pastoral concern of the bishops in June of 1999, said to the group of bishops regarding the devil, he is always at work. Really? Grabe, no? Ang demonyo? He is at work. Busy yung demonyo. Instigating untold cruelties. Ano? Untold cruelties. Hindi na yung mga violence, yung corruption, hindi na ma-describe. From 10% to 40%. Uy, is OP. Grabe. Ano nang mukha sa proyekto natin? Ano nang mukha ang mga health services sa mga tao? Wala na. Totoo, hindi. Dapat alam natin ito. Dahil ang digmaan natin hindi lang physical but spiritual. Patuloy. Unfortunately, seen throughout the 20th century. Ngayon po, it's 20th century na po. The Pope himself tells us that the many evils in today's world are not merely the result of man's fallen nature. Hindi lang ito result sa ating kasalanan, man's fallen nature, but have a source that is truly evil. Totoo na may demonyo. Hindi lang ang ating kasalanan, kundi totoo na may spiritual enemy, totoo na may demonyo, totoo si Lucifer, totoo si Asmodeus, totoo si Belphegor. Kilala nyo ba yon? The 7 demons of the 7 capital sins. Si Mammon, si Astaroth, hindi si Astaroth, si Leviathan, si Satan, no? They are 7 demons who continue to influence our mind and heart until this very moment, mga kapatid. And, ito pa rin, hindi lang yung fallen nature natin, pangalawa, may demonyo talaga. Nasa likod sa ating mga kasalanan. Okay? Ang tatay, hiwalay niyo yung asawa, sasama sa iba. Ang nanay, hiwalan yung asawa, sasama sa iba. Sino yung demonyo sa likod dyan? Si Asmodeus, the demon of lust. Okay? Patuloy. The Pope himself tells us, and the sad thing is that, ito yung sad reality, mga kapatid. The sad thing is that it is we ourselves who have given the power to these fallen angels through our sins and occult exoteric practices which invoke them. Bakit naging malakas yung mga evil spirits? Dahil sa ating kasalanan. At sa mga occult practices natin, mga feng shui, superstitious belief, yung mga kapangyarihan nating yam-yam, yama-yama. Yung mga anting-anting natin na may kapangyarihang tadlay. Anong sabi ni Father Sikia? Which we invoke them. Instead, labanan natin. We become slave by our own sins. We may liken our present world with the soul of a person who lives in a state of some sin. Example, meron tayong mga kasalanan. Na favorite na mga kasalanan. Compare it with that of a holy person. Compare mo kay Padre Pio. The devil has easy access to the former and has difficulty with the latter. So, mas maraming access ang demonyo sa mga taong walang kumpisal. Ilang taon na kayo walang kumpisal-kumpisal.
Mga mutaon na po, Father. No? Ano? Mga mutaon na po. Mga mutaon, di mo, no? No. Inay mo tapad, mutaon na ka. Kuha ang muta, no? When a sinner continues sinning, his sins become graver, more addictive, and affect other areas of his character. Kung dumami yung kasalanan natin, magbago yung ugali mo. Totoo! Wala ka ng kaibigan. Wala ka ng pamilya. Ikaw na lang mag-isa at ang demonyo. Uy. Right? And affect other areas of his character and even his relationships. Hala, ang bait niya sa una. Ngayon, ang pait na ng kanyang ugali. Totoo, hindi. Masama na yung tingin nyo sa akin, no? Bahala kayo. Nagsasabi lang ko ng totoo. Evil spirits are attracted to evil and sin. Ano? Evil spirits are attracted to evil and sin. They aggravate these maladies. Ano? Aggravate. Lalong sasama yung kondisyon mo. Lalong wala kang kaligayahan. Lalong wala kang kapayapaan. Totoo, hindi. You receive peace of Jesus when you receive the sacrament of confession. Sa pag-establish ni Kristo sa sacrament of confession, sabi niya, gihuyupan niya. Anong Tagalog ng huyop? Hinihipan niya yung mga apostoles. Sa inyo ang banal na espiritu. Sa inyo, peace be with you. Yun sabi niya. Sinong kasalanan na pinapatawad ninyo? Pinatawad ko na rin. Ang hindi nyo pinatawad, ay hindi ko rin pinatawad. Wow. When you receive the sacrament of confession, you receive the authentic peace from Jesus Christ. Amen? Sa mga hindi pa nangumpisal ngayon, confess na kayo. Bakit? Dahil ibibigay sa Diyos ang authentic peace. Patuloy. And, sabi dito, they aggravate these maladies where they find these realities. And they now latch on to this person. So, ang demonyo ay lagi nang nag-slave sa atin. Making the person obstinate. And harden his evil lifestyle. Wag nyo akong pakialaman! Buhay ko to! Pakialamero, mind your own business! Totoo, hindi. Because you are obstinate, matigas na yung damdamin natin. No? They also blind him, yung demonyo. They also blind him so that he may not see where his soul will ultimately end up after death. Anong gagawin ng demonyo? Maging butata. Maging bulag tayo. Ano ang sangputan? Ano Tagalog ng sangputan? Ha? Anong kahihinatnan? Kahinatnan. Salamat. May bagong word Tagalog. May bagong anong kahinatnan ng ating kaluluwa? He also becomes a walking source of division. Anong consequence nito? Ikaw na ang source of division. Difficulty and suffering to those around him. Hence, people avoid him like the plague. Oy, hindi na lalapit yung mga tao sa'yo. At ikaw, hindi na din lalapit sa mga tao. Grabe na. If we now adapt this image to a house, a home where the members of the family foster the wrong values, there would reach a point wherein all the discord, anger, and suffering experience would attract more and more evil spirits
who then aggravate the situation so much so that the family seems not to be able to get any better even without counseling and a family therapy. We see instead a growing hardness in the hearts of the members. Gulong-gulo na yung pamilya mo. Yung mga anak wala ng respeto sa'yo bilang tatay, bilang nanay. Grabe, no? All of the family members will become hardened the hearts. Hardness in the hearts of the members and obstinacy. Obstinacy is pagkagahi sa ulo. Obstinacy in their pride and wrong attitudes. Grabe. Walay siligan. Walang kapitbahay. Parang siya lang ang wasto. Grabe, no? It is a visible evidence. There is a grave consequence of the evil spirit in us because of our sins and because of our occult practices. Okay? So, sino makaligtas natin dito? Ano mangyari, mga kapatid? Last paragraph na lang, dahil magsimula ako, mga 5 siguro yung e-exercise ko ngayon. Okay? And then, magsagawa tayo ng liberation prayer. Hintay kayo dahil tawagin yung mga pangalan ninyo. Okay? And then, mga 4:00, lalabas ako. After prayer of liberation sa inyo lahat, lalabas ako for anointing of the senses and anointing of the sick. So, sacrament of confession, sa mga hindi na makalakad, yung may grabing sakit, ibibigay ko po sa inyo si Kristo. Mga Eucharistia po. Okay? So, yung mga malakas pa, magsamba kayo. Hindi kayo kasali, bibigyan ko. Yung mga lola na natin, mga lolo na natin na hindi na makahirapan na sa pagsimba. Okay? So, anong consequence nito? Sabi dito, as more and more evil spirits gravitate around the house, dahil merong mga anak mo na wala pang kasal, mga anak mo na wrong yung family values, yung anak mo maraming kabit, okay lang yan anak, enjoy life anak. Wrong values. Okay? As more and more evil spirits gravitate around this depressing and deteriorating situation, the family then experiences, ano ba ma-experience ng pamilya? All kinds of additional problems. Uy, grabe. Addictions sa cellphone, hindi na matutulog dahil sa email, dahil sa duta. Delikado. Suicidal tendency, ang sarap na ang magpakamatay, Father! Wala na akong puwang sa mundong ito. Totoo, hindi. Maraming nag-suicide ngayon. Yan po ay palatandaan the grave consequences of the evil spirits in our modern society, sa ating lipunan. Amen? Patuloy. Violence. Kita ninyo? Nag-aaway na ang mga politiko ngayon. Nag-aaway na si Sara at si Marcos. Saan kayo? Left, right. Para sa akin, hindi natin i-promote ang family dynasty. Sila labang naninirahan sa mundong ito. Family dynasty is the source of corruption. Kahit sino pa yan. Pwede ka maging mayor. Pwede ka maging presidente. Di ba? The gifts of the Holy Spirit is not exclusive to the family dynasty. Just imagine, mama, mayor. Vice mayor, tatay. Ang kagawad, yung anak. Kulang na lang yung kanilang maid. Tatakbuin. Na, ang ginawa niyo sa politics? Ginawa niyong milking cow? May yan naman kayo. Kung tapos ka na, ibigay nyo na sa iba. Amen? Family dynasty is the source of corruption in our political system here in the Philippines. Totoo, hindi? Kung tapos na kayo, iba naman. Pabalik-balik lang yung mga senador na yan.
Pabalik-balik. Iba na naman! Kayo lang marunong? At yung mga tao naging fanatiko sa isang politiko. At dahil tayo naging fanatiko sa isang politiko, hindi na tayo makakritiko. Totoo, hindi. So, anong dapat natin gawin bilang simbahan? Family dynasty is the source of all corruption here in the political system, here in our nation. Sino nag-lead sa lungsod ninyo? Puli-puli lang. Palit-palit lang yung mga family dynasty. Totoo, hindi. Sila ba lang marunong? Sila lang ba ang nag-educated? Ang dami naman. Di ba? Family dynasty is the source of greatest corruption in our society. Totoo, hindi. Huwag kayong matakot. Kaibigan ko yung mga politiko. Pero we need to speak the truth. Because truth hurts. But it doesn't harm. Amen? So ngayon yung slogan namin dito, kung inyo ming paliton, amo kang prisohon. Tabangi ko be? Kamo ko na be? Uway kasing-kasing. No. Be, balik na be. Mo dawat ning uban. So, kung udawat ko kung tatanggapin natin yung pera ng kandidato, cycle of corruption po yun. Okay? Paano, ang sa Tagalog, bawi? Babawi yan. Babawi. Bawiin. Yung ginasto niya, babawiin talaga niya. Sa sunod na eleksyon. Sa sunod na, siya na ang makaupo sa trono. Totoo hindi? So, we are part of the corruption. If we cannot solve the problem, why? Because we are part of the problem. Totoo hindi? Ito yung suggestion ko sa inyo. Kapag ibibigay niya yung pera, sasabihin nyo, hindi pera kailangan namin, libreng hospitalization. Magising na kayo. Araw-araw ba yan mamigay? During election lang mamigay. Buutan kayo. Mukhang santo. Sabihin nyo, hindi pera ang kinakailangan ko. Yung mga anak ko, bigyan nyo ng free education. Bakit? Ang yaman ng Pilipinas sa mga tax, sa mga OFWs, sa mga tax natin, sa expanded value tax, lahat ng items ninyo, may 12% increase sa kanyang price, original price value. Totoo hindi? Sa IVAT lang, ang dami, yaman na natin. So ngayon, anong gagawin natin? Free hospitalization. Yung kapatid ko, umuwi. Kahapon, nangkita kami. Alam nyo, kuya, dun sa Canada, kahit araw-araw ka magpa-opera, wala kang gasto ni $1. Kahit araw-araw ka pa mag-opera. And then, meron pa silang tinatawag na child benefits. Alam nyo, magkano yung natanggap niya? $6,000. Equivalent yan sa 262,000 pesos sa 2 anak niya. Ang sarap mga anak dito ng marami, kuya. Yan ang hihingin natin sa mga public servants natin this coming May election. Amen? Amen. Ipakulong natin ang mga bibili sa ating buto dahil it is a criminal offense. Omnibus Election Code 261. Kung inyo ming paliton, butangin kasing-kasing. 1, 2, 3, go! Tinuod! Ang inyong tubag, tinuod kaayo. Nya, katuro pong, di ganahan, ay lamog tingog. Ay di matamamugos. Okay, it is the spirit of democracy man. Amen? Sa Tagalog, kung inyo ming bibilhin, ipapriso ka namin. No, sa Bisaya na yan, sister. Ipakulong. Tagalog na lang ta. Kung bibilhin nyo kami, ipakulong ka namin. Okay? Ipapakulong. So, yung mga hindi gusto,
okay lang. It's your freedom. Hindi naman kita pipilitin eh. Dahil hindi ka pa ready na sa pagbabago. Pero ako ready na po eh. Ready na ba kayo? Okay. Bisaya na lang. Kung inyo kong paliton, amo kang prisohon. 1, 2, 3, go! Tinood! Magkadimaod. Tinood kaayo! 1, 2, 3, go. Sabi. 1, 2, 3, go! Tinood! Para sa kaugmaon sa lungsod, para sa kaugmaon sa atong nasod. Amen! Ay, di na ba kumudagan, ha? Kontento na ko sa kong pagkapari, John. Lipay na kayo ko. Ay, mo pagunahon na, basi mo gawas na sa Father Darwis pagkapari, niyang mudagan na. Namura na, nayawaan na, naparian na. Ito i-record, be. Butang kinabuhi, ha? Kaya itong i-record. Katong di ganahan, ay ramog tingog. Hindi ko gusto nyo. Bahala mo nyo kinabuhi. Okay, 1, 2, 3, go! Okay, mauna itong krusada diri sa Valencia. Magsugod lang ko. Magsisimula lang ako dito sa Valencia. At kung ma-appreciate naman ito sa marami, ating i-apply sa iba't ibang lugar. Huwag kayong matakot po. Huwag kayong matakot. Ginagawa natin ito para sa Diyos at para sa inyong mga anak at sa mga apo ninyo kung meron man. Okay? Natutuwa ba kayo? And then, alam nyo, meron pa silang carbon tax. Meron silang tax return. Di ba? Meron silang mga taxes. Yung tax return nila, yung asawa niya ay 3,000. Yung kapatid ko is $1,000 a year. Ilan yan? Magkano yan? 4,000 times 40. Sa Canadian dollar. Ikuhan ko ha. 4,000 times 40. Pila? 160,000 pesos every year. And then, meron pa silang carbon tax. Yung carbon tax is a tax return sa mga gasolina na binibilan nila. Grabe, no? Tayo walang return. So, yan ang dapat pagising na yung mga tao dahil yung binibigay nila during election, sincere lang po yun. This coming, kung sila na makaupo. So, I hope nakuha nyo po yung punto natin. Sabi ng mga politiko, lagi ka lang nag-humili, ganyan, ha? So, huwag na kayo magsamba sa akin. Hindi ko na kayo kailangan. Kailangan ko yung mga politiko na bagong pananaw, may bagong, may puso para sa lungsod at puso para sa ating bayan. Amen! Family dynasty is the source of corruption. Ano? Family dynasty is the source of corruption. Dapat palitan na natin sila lahat. Bago na! Tama na! Bago na! Ganda yun, ha? Ayan. Pero hindi tayo makikipag-away, no? Sasabihin na natin ang katotohanan. Amen? Meron talaga magagalit sa atin. So, mag-bless na ako sa mga religious items ninyo, ha? Edison? Itong blessing na to. Natutuwa ba kayo ngayon? So, I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Brightan ninyo, nakuha ba ninyo dayon? Believe kayo ninyo ba? Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Never before. Oh, my soul. I worship your holy name. I-search sa inyo, ha? 10,000 reasons to celebrate. 10,000 reasons.
So, i-bless natin muna, una, yung asin ninyo. By the way, before mag-bless ako, may Bible, ibibigay ko sa inyo. Pero, ang makasagot lang. Yung hindi makasagot, hindi pa pauwiin. Unang tanong. Ano yung saying sa atin? Family dynasty is Dool! Dool! Doolin. Source of? Ikaw na. Fill in the blank. Kung imo ming paliton, Dool! Magkabibo ay. Tinod! Deo. Tatlo na lang. Sunod na tanong. No? Sunod na tanong. Sino? Anong pangalan ni Papa Francisco? Tunay na pangalan ni Papa Francisco. Allah. I-search tayo sa Google. Tunay na pangalan. Hindi. Dool. Lapit. Sino? Gregorio Bergoglio. Jorge Bergoglio, George, no? Dalawa na lang. Ready na kayo? Dalawa na lang. I-bless natin ito mamaya, ha? Yung mga hindi ng Bible, bili na lang kayo, no? By the way, ang nagbigay sa atin ito si Architect Socrates Socanan po. Nagbigay sa atin ng 300 Bible. Sunod na tanong, sino ang unang Santo Papa natin sa Simbahang Katoliko? Ang unang makakuha? Ang unang makakuha? Kisa man? Si St. Peter. Okay, wala man mo kuha ada yon. Nagpa-cute-cute man ka. Ayaw pa-cute-cute kuha dayon niya dayon. Ang unang makagunit, ha? Okay. Kinsa may sunod nga Santo Papa ni San Pedro? Nawara. Maway klaro dyan mo ba? Dool! Kisa man? Kisa? Oh, na. Naunhan ka tay. Okay. Nalingaw mo? So, i-bless natin. After blessing, papasok ako dito dahil mag-solim ako sa mga dapat isolim. So, kung may sisigaw, huwag kayong tatakbo. Ahambulin nila kayo, no? Huwag kayong matakot po. Okay? When you increase your faith, you starve the demons. When you decrease your faith, you feed the demon. Huwag niyong pakain yung demonyo ngayon para mawala siya ng lakas. Amen! So, i-bless natin yung asin ninyo. Una natin i-bless. At dyan lang kayo sa inyong upuan. Huwag na kayong lalapit dito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, our help is in the name of the Lord. You creature of salt, I purge you of evil by the living God, by the true God, and by the holy God, by the God who ordered you, through Isaiah the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled. May pantasam and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you deign of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and a salt from evil spirit through Christ, so Lord. Amen. So lahat ng salt ninyo ay holy and exorcised salt. Ang unang gumamit niyan ay si Prophet Eliseo. Gumamit siya ng holy salt. At yung poison ay na-break using the holy salt. Yung salt ninyo hindi lang holy and exorcised salt because of Christ. Amen? Sunod nating i-bless ang tubig ninyo. Buksan nyo yung tubig ninyo. You creature of water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to braces,
against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world by fire. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water, hearken your prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrated manifold purifications. Let the scriptures serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful. Be it cleansed and delivered from harm, let such homes enjoy a spirit of goodness, an air of peace, freed from baneful and hidden snares. By the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that will therein be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ, O Lord. May the salt and water be mixed together, the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lagyan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. Kaunti lang. Kung gusto nyong iinom sa tubig ninyo, yung inumin nyo na tubig, lagyan nyo ng kaunting salt. Okay? Para yung Wilkins ninyo, no? Wilkins, Nature Spring, hindi maubos ng madali. Okay? Sunod natin, haluan na ninyo. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the enemy, humility put down hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the Jewish sweetness wherever it is sprinkled in your name. May devilish infection cease, venomous serve drive you afar, but let the presence of the Holy Spirit be with us as we implore your mercy through Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng tubig ninyo, holy and exercise water. During exorcism po, mapapasok po yung mga possess. At sana may mag-react ngayon, mapakinggan nyo mamaya, no? Or dito sa exorcism room natin. At ako po ay matutuwa kung hindi na mag-react. Meaning to say, he or she is completely liberated na po. Because of his total or her total surrender and increase of devotion to the Lord. So, noon natin i-bless ang inyong olive oil. By the way, ang proceed sa mga religious items na na-avail ninyo ay tinutulong natin sa charity. Meron pong 37 na po yung tinutulungan natin dyan. And then, sa mga pinadala niyo sa GCash at sa public account natin sa YouTube, ay tinutulong natin sa mga seminaryan. Meron tayong 16 seminarians na tinutulungan po. At hindi po yan personal na pera para sa akin. Para po yan sa ministry. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Para mamatay si Father Darwin, no, merong papalit. No, dahil mamatay naman tayo, tatanggapin natin yung realidad na yan na mamatay tayo. Pati na si Father Darwin, matigbak po ni, no? Amen? Sunod nating i-bless ang olive oil ninyo. Our help is in the name of the Lord. God's creature oil cast out the demon from you, but God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Cyrus power, the devil's legions, and all Satan's attacks and inclinations be dispelled, driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, the world by far. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe, and also the service of acknowledgement, please should regard favorably to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives to ordain it when the sick, so that when the made well, you may give thanks to you, the living and true God. Grant you pray that those will use his oil, which we're blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wants of the enemy, yet it be a means of averting any kind visited from man, made in your image, and redeemed with his blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of an innocent serpent, through Christ our Lord. Ang olive oil ninyo ay holy and exercise oil. I-cross nyo po, a sign of the
i-cross nyo po yan sa inyong mga senses bago matulog. Yung mga anak ninyo, yung mga apo ninyo, mag-sign of the cross kayo sa mga senses nila. At yung holy and exercise water, sprinkle ninyo sa inyong kwarto. At yung holy and exercise salt, ilagay nyo sa four corners sa inyong bahay po. Sunod nating i-bless, candles, Bibles, rosaries, cross, crucifix, medals, bells, handbook, scapulars, and all religious items in your hands. General blessing ang sunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted your peace and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, men clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ your Son be glorified forever. This we humbly ask, through the same Jesus Christ our Son, our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exercise sacramentals na po. Mamaya, mga alas 4, after sa deliverance, prayer of liberation sa inyong lahat, lalabas ako dito, and then patuloy tayo anointing of the sick and anointing of the senses ninyo. Okay? And then, tatawagan yung mga pangalan ninyo ngayon, and then, ngayon magsimula na tayo. Natutuwa ba kayo ngayon? At kung meron kayong mga blessing, pwede kayong mag-share sa ministry. Kung wala naman, ipagdasal niyo lang kami na laging malusog yung katawan namin. No? Yan po ang ipagbayad natin ng yung mga deliverance ministers natin ay wala ng trabaho po. So, naalay na nilang trabaho. Yung buhay nila dito. And then, kung nag-aani kayo ng palay, pwede kayo magdala ng 1 kilo. No? At kung wala naman, ipagdasal nyo po kami. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? God is good! Pasalamat tayo sa mga prayer warriors natin. Sila ang major sponsor ngayon sa this coming Saturday. Wala pong open this coming Saturday dahil sa sports and evangelization. Sila yung major sponsor natin ngayon. Bigyan natin ng papuri sila. Salamat po. At 3 baboy yung kakatayin natin. No? At ang iba naman, ipabili na natin ng baktin para sa sunod na mga sports. Salamat sa inyo, ha? Maraming salamat. Ang Diyos na po ang magsukli sa inyong kabutihan po. Amen? And then, sa mga may sakit talaga, stage 4 cancer, araw-araw po kayo magsimba. Jesus is real. Mamayang gabi, ipopost ko po yung actual video po. Makikita ninyo. Ang daming mga tao, sabi ng Pilipina, na siya mismo ang nag-surrender sa ostias na nahulog. Kapag may mahulog, please, kunin nyo po. Huwag nyong pabayaan. Hindi yan basta-basta. Kapag may nahulog, hindi nakita sa pari, kayo ang nakakita, kunin nyo po. And then yung lugar, yes, pwedeng isubo. Pero, yung lugar na nahulugan, lagyan nyo ng purificator. Dahil nandun siya nahulog, si Kristo po yun eh. Grabe. So, excited kayo mamaya. Ipopost ko mamaya, okay? Yes. Oh, pwede. Pwede din nakakainin. And then, pwede din isurrender sa isurrender sa pari. Okay? Buhay na buhay. May tanong ka, sis? Mag-usap na lang tayo mamaya. Okay. Dahil hindi naman kayo uuwi. So, mag-usap tayo mamaya. Mag-uuwi siya sa Cortez. Kisa may kuan driver si
Eva. Pwede paitad na lang kayo. Mamaya. Okay? Pwede niyo kunin yung ano nyo. Ipahatid ko kayo ni Giovanni. Mamaya. Okay? So, magsimula na ako for solemn exorcism. And then, tatawagin yung pangalan nyo ngayon. Okay? Meron akong ibibigay sa inyo. No? Okay. I-share mo nyo na And then, hindi. Sa Rosario. How to pray the Rosary. Rosary Guide. And then, Rosaryuhan. Isa-isa lang ano nyo sa